Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Wala ko Happy New Year eh. Oy, kumusta po kayo? At welcome sa ating Farmer's Talk. Bago yan ha. Isa pa. Ito ko nakasabay. Welcome po sa ating Farmer's Talk. Energy. Mga bagong date to mga to, kaya nasa mood eh. Tatawa sila ng Valentine's Day. Yes, may energy pa po sila. Yes, at nawalan ka na ng energy. okay. Masaya po kami kasi may seminar na puli tayo. Yun. Maganda. Yes. At nako, ito ang ating po namang isesentro natin. Para po doon sa ating ika nga ay seminar na gaganapin sa April 6. Yan. Yun, pasok. Yan na po yun. Yun o. Diba talagang lahat bago? Yes. Yan. Diba? Kitang-kita. Yan na po ang topic natin. Sa maliit na puhunan, magsimula sa negosyo, patabaing baboy. Ang sikreto. Yan. Secret po yan. I-reveal yan po sa April 6. Yeah. First Saturday po ng April. Saan gaganapin po yan? Ayan, yan po ay gaganapin po sa Attovy main office. Dito po yan sa Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa. Block 11, Lot 11, Boulevard Street po. Yes. Kita-kita tayo doon. Yan. So, pwede na po kayo magpalista. Actually, may nagpapalista na sa Facebook. Alright, so, ito na po, at tayo magsisimula na. Bago ho kami nag-topic nito, nakikita namin sa Facebook na walang katapusang problema. Yes. Merong nandun yung masasabi na isa na, paano ito ayaw magpadede? Talaga hong ayaw nung inahin magpadede. Ano bang diferensya? Marami nagtatanong sa katagal-tagal nila nag-aalaga, hindi pa rin nila ma-distinguish kung anong klaseng sakit to at kung sakit ba to o hindi. Baka mamaya postpartum ng mga baboy daw. So, yan, ngayon malalaman natin. Yes. So, ito po ang ating paksa. Yan, malinaw. Yan. Ayan. Ang topic natin is sa mga breeders ng baboy, epekto ng mastitis or pamamaga ng dede ng inahin, metritis, pamamaga ng bahay biik, agalaksya, kakulangan ng gatas, epekto sa inahin at biik, at mga pwedeng gawin para maiwasan. Ayun. So yan, marami na nagtatanong yan, ma'am, kasi kadalasan nangyayari yung after nila magpanak, anong nangyari? Bakit ayaw, parang yung mother instincts ng baboy nawawala daw kasi ayaw magpadede. So, pag-usapan natin. Kumbaga sa paghihintay nilang mga anak, yan, ang anak na, tuwan-tuwa sila, ang dami. Ang problema nandun ngayon doon sa nanay. Oo.
syempre maawa ka din kapag yung baboy parang, di ba, hindi makagulapay, nasasaktan, umiiyak pa, dumadaing. Ito makakain. So, 3 klase po ang ating pag-usapan ngayon. Isa ay Mastitis. pangalawa ay Metritis. Agalaksya. agalaksya. Mababasa niyo po sa ilalim. Oo. Eto na po, yung unang tanong. Ano ba yung mastitis? Yan. Ayun. Ano nga ba? Ano nga ba? Ano ba yan? Yung mastitis, or kung i-simplify natin, yun yung pamamaga ng dede ng inahin. Ito yung isang sakit kung saan nagkakaroon ng infection yung tissues ng mammary glands ng inahin. Yung mammary glands, ito yung isang klase ng gland na nagpo-produce ng milk para ito yung yung gatas na para mapakain yung mga biik. So, kung magkakaroon ng infection, so delikado rin syempre yung buhay ng mga biik. So yung trivia lang yung mammary yung mammals yung mammals trivia lang came from the Latin word na mama, ang ibig sabihin ay breast. Kala ko nanay. Mama. Mama's breast. Ayun pala yun. So, Mama's milk. Kaya, di ba? Gumawa tayo ng gatas, Mama's milk. Mama's Meron milk. po yung nga, Mama's milk na gatas. Ganun ba yun? So, yun. Sige. Mastitis na mamagaang dede. Dede ng inahin. Ang tanong ko lang ano malalamang maga may gatas? Ayun. Sometimes may reddish coloration. Ayun. Yun. Okay, medyo na-delay ako Kala ko may sasagot. Hindi, yun na po talaga. Since medyo light po yung color ng mga dede ng ating mga inahin, pag napapansin nyo may parang irritation o pamumula, may chance po na magkaroon ng mastitis yun. Bukod pa doon, ano pa? Paano malalaman talagang mastitis yun at hindi ba sa gatas lang na nakalintog yun? Kasi ano yan sabi doon sa mga expert, yung mga talaga nag-study, dalawang klase yung mastitis. Acute mastitis at saka chronic mastitis. Ang tama yung sinabi ni Dave, yun yung sinasabi nating acute mastitis. Yun yung talagang pamamaga ng, di ba, ito yung dede. Ito yung mismo, yung paligid. Yung palibot nun na medyo matigas. Yun, nakagit yung pangalawang yun yung matigas na yan. Matigas. Na yun yung chronic. Yun yung chronic na mastitis. Pag sinabing acute na mastitis, yun yung may lumps. Ibig sabihin may bukol. May bukol-bukol. Bukol sa tabi. Yun yung chronic mastitis na sinasabi. Ayan, okay. So, alam na ninyo kung ano yung mastitis, pero palalawakin pa ho natin ang gusto yan. Susunod do sa MMA ay metritis. Yes, opo, ano metritis. naman ang metritis? Yung metritis po, sa katulad nga po nung ginawa ni Mr. Rachel, pasimplihin na lang natin. Sabi po dyan, yung pamamaga ng bahay-biik, yung womb ng bahay-biik, pamamaga po yun. Kadalasan po siya nagiging cause ng bacterial infection. Po siya. Common po siya sa post-farrowing period. Pagkatapos manganak. Yes, opo. Pagtapos po siya manganak. So, ang nangyari po sa kanya, ang symptoms po niya is kadalasan po is may lagnat. May lagnat po yung baboy above 39 degrees Celsius or 102 Fahrenheit. Tapos po, kasi yung metritis, parang kadikit siya ng metritis Ng agalaksya. Mastitis. So, makikita mo rin sa inyo, pag meron siyang mastitis, may possibility na may metritis din siya. At kung may metritis siya, siguradong may agalaksya siya. Yes. O, pupuntahan natin si agalaksya muna. Okay. Agalaksya, kamusta? Yan, ang agalaksya kasi is yun yung pagkabawas o pagkawala ng gatas ng isang inahin na ang sinyalis, makikita mo sa sinyalis nito ay yung pagbaba ng timbang ng mabiit. Kawawa naman. Oo. So, hindi lumalabas yung gatas. Yun totally na walang gatas. Nawala talaga siya. Hindi bumababa sa katagangan ng ibang bet. So, walang gatas na nadedede, no? So, hindi dahil ayaw lang magpadede ng inahin. Hindi lang. Pwede discuss natin kung paano masusunod. Elaborate pa ho natin. Yun ang pinakasimple lang. Ano po? Na, anong spelling ng agalaksya? Ayan. Ayan. Aga. Ano pala to Artista pala to Alam ko umaga. Aga. Okay, so sa kabuuan, MMA syndrome po yan. Ayan yun. Hypoagalaksya.
Hypogalactia. Yan, MMA syndrome, hypoagalaxia or mastitis, metritis, and agalaxia. Yan po yung MMA. Ay isang complex syndrome sa mga baboy na nangyayari mga 12 oras hanggang 3 araw matapos manganak. In general, ito ay infeksyon ng mammary glands, kagaya ng nabanggit kanina, at o kaya ng urogenital tract. Merong 2 hormones na nakakaapekto sa lactation o produksyon ng gatas. Prolactin or production and oxytocin or release. Both can be stopped by stressors and toxins from bacteria such as E. coli. Yun. Yan na naman Dami si E. coli, pala oh. sa E. coli. Bacteria kasi. Ikulit mo talaga. So, kumbaga, meron palang problema tayo sa ganyan kasi merong nakakahadlang para ika nga, doon sa hormone na napakahalaga ang papel para sa produksyon ng gatas at paglalabas. Yes. So, yung 2 hormone, nag-aaral po tayo, no? Prolactin. Yes. Para sa paglikha. Dumami, no? Mag-produce. Pero paano siya ilabas? Kasi pag hindi siya lumabas, mastitis, di ba? Yes. So, pag hindi siya lumabas, oxytocin. Oxytocin. Ang hormone na naapektuhan. Okay. Yun naman sinasabing agalaxia, yan naman hindi nakapag-produce. Wala nang So, mailabas. yung mismong prolactin ng binanata niya. Yes. So, maraming factors yan. Kaya nga. Yun. So, ito po ay atin po namang bubusisiin. Bakit nga ba nangyayari ang MMA? Ayan. Bakit nga ba? Nangyayari ito dahil sa mismanagement at infection o moldy feeds or poor nutrition at poor sanitation. Yung mode of transmission is hindi ito nasasalin mula sa isang inahin patungo sa isa, pero ito ay pwedeng mangyari ng magkasunod sa mga kawan ng inahin na lantad o exposed sa mga kaparihong salik o factors. Narinig natin yung sa nutrition, ano, Miss Ana? Yes. Mold at saka poor. Yes. Ibig sabihin, yung toxin, doon muna tayo, kumbaga, napapakain yung mga inahin natin na may amag, o tapos may content na mycotoxins mismo doon sa ingredient na ginamit. And then, dapat titingnan din natin yung sumula sa gill to inahin, ano ba yung proper feeding program. Kasi malaking factor talaga nutrition. Kasi yung prolactin na tinatawag, yan yung dapat tamang protein, energy doon sa ibibigay nating lactating feeds. Pakain. Para mas makapag-produce ng magandang gatas ang inahin. Isa pang factor doon, ma'am, yung farm management. Kung paano yung pagsasanitize ng lugar on a daily basis. Kasi yung, let's say, malinis ngayong pagkain, ang problema yung pakainan mismo, madumi. Yung tubig na iniinom, may konting dumi. Kaya ina-advise din natin yung mga nipple drinkers kaya mapapanatili natin kaysa nilalaro o nagdadaw-daw yung mga biik o baboy sa kainan. Yung drinker kasi napapanatili tayong sanitize yung tubig. So, malaking part pa rin dyan sa prevention ng mga E. coli, yung farm management at cleanliness. Dahil sa mastitis, E. coli talaga ang bumabanat yan, di ba? Sang-ayon nga po sa mga expert ay pumapasok ang bakterya sa teat canal. May daanan yan, syempre, dahil doon lumalabas yung gatas, ano? So, isa sa nagiging dahilan ay marumi at basang sahig. Yes, oo. Kaya, ibig sabi nga ng mga matagal na nag-aalaga o yung mga vet na rin natin, na bago mga anak, ibig sabihin, isa sa atin na sanitize natin yung kanilang pag-aanakan. So, hindi basa. So, yun ang dapat nating tandaan kasi yung basang sahig, yan, prone yan sa bakterya. Tapos, hanggat maaari, lilinisin natin yung ating mga inahin. Yung kanilang mga teats, yung kanilang mga dede, lilinisin natin. So, pupunasan. So, bago manganak, para pag nagpadede sa mga biik, so, maliligtas din o dede rin sila ng walang bakterya na gatas. Tapos, ma'am, sa mga iba naman na ang flooring ng kanilang mga bahay ng mga inahin, semento talaga. Sasabihin nila, paano namin tutuyuin ba namin yan? Importante, role din po yung ventilation. Yes. So, pag maganda ventilation, mas madali po natutuyo yung mga pinaglinisan nung sa kulungan. So, kailangan nating isipin lahat yon, lalo na sa mastitis yung namamaga po yung dede. Kasi alam niyo naman na ang inahin, lagi nakahilata, lagi nakahiga. So, ang dede nila ang nakasayad sa mismong sahig, na minsan marumi na, maputik pa,
tapos basa pa, talagang imagine niyo papasok talaga yung bacteria doon sa dede niyan. Kaya mas maganda pa rin talaga yung good hygiene para maiwasan yung MMA. Tapos nagkakasugat din ang mga teats. So may dadaanan ng bakterya, hindi ba? Bakit daw nasusugat? Sapagkat magalas ang sahig. Yung iba naman, may problema sa pag-design ng kanilang farrowing pen o illustrating pens. So, bago mga anak na susugatan dahil sobrang sikip na yung iba, pero hindi man namin sinasabing huwag niyo po gawin, obserbahan nyo lang din kung paano mag-react yung mga alaga nyo. Correct. So, kung pwede, sana mas maluwag-luwag kasi kailangan din ng exercise. So, para mas madali mga anak, mas maganda yung kondisyon ng inahin. So, any additional thing, dun pa lang sa ating level nun. So, usad buko tayo dito naman sa metritis and Agalactia. Ayan, yan ay metritis in Agalactia. Ito ay infeksyon na ang pangunahing dahilan ng Agalactia at ito ay maaaring lumitaw sa isa o maraming mammary glands ng inahin. Ang pagkakaroon din ng infeksyon sa uterus o metritis ay iniugnay sa Agalactia. Yan. Sabi pa dito, ang Agalactia ay resulta ng labis na produksyon ng colostrum or gatas habang nanganganak. Sa sitwasyong ito, kahit ang malusog o malakas na biik ay hindi makayang masaid ang gatas, kaya nauuwi sa pressure buildup in the udder. At nagre-resulta ng tissue damage na naglimita tuloy ng produksyon ng gatas. Kahit sa tao nangyayari yan. Yes, oo. Kaya pinapump sa tao. Titigas yan. Halimbawa, di ba sa nanay ho, kapag ho nagpapagatas siya, nagpapadede, at tagamali ng tulog ang nanay at nakataas ang braso, ang kilikili dyan, ang gatas niya umakyat pataas at tumitigas. Yun. Po ba? Yes. Yun yung sinasabing mastitis. Yes. So, nahihirapang lumabas hanggang sa natuyuan na. Ayan, yan na po yung Agalactia. Yes. So, minsan, yun ang nangyayari doon. Sequence, ano ho? Yun. So, ano ang ginagawa naman ng bakterya na pumapasok dyan? Yan ho ang ating susunod na alamin. Kasi talagang bubusisiin natin to ba't nangyayari yan, ano ho? Hindi basta, oy, anong gagawin ko? Ganito gawin mo. Dapat tukuyin din natin. Halimbawa, nagpapayo tayo sa Facebook. Kung Facebook, kung social media, no? Kung bakit nangyari, para maiwasan. Hindi yung mag-share tayo, tapos hindi nyo pa husduhin ang pagtulong. Yes. Paliwanag nyo. Ibig sabihin, saan nanggaling? Yan yun. Yung cause. Yan. So, ayan na po at ito po ang aming pag-alalay sa inyo. Ano ang ginagawa ng bakterya? Yung sabi ko nila, kaya ng bakterya na gumawa ng lason or toxins na gumagambala sa trabaho ng dalawang hormones na siyang nagre-regulate ng produksyon ng gatas. Yes, Sabi tama. pala yan. Galit ka, no? Nakakainis ba? Yeah. So, dahil yun naman, yung bacteria naman kasi is everywhere. Oo. Ngayon, yung tao na lang na nag-aalaga or nagmamanage ng farm, ang medyo kailangang alalayan dyan. Dapat, let's say, may nag-aalaga nga, pero dapat marunong din mag-observe yung nag-aalaga kasi baka mamaya nami-miss niya yung mga ganitong factors, yung symptoms, napapabayaan na rin kahit maganda pa kain, malinis na yung lugar, pero na-infect na nga. So, kailangan marunong din kumilatis yung tagapangalaga na. At saka mismo yung caretaker, mag-aalaga rin ng sarili niya. Siyempre, malinis din siya. Yun. Tama yun. Kasi, baka minsan wala kang malasakit. Pero kung may alaga ka. Oo. Diba? Oo. Automatic. Yes. Ito na ho. Ayan. Pumapasok ang bakterya sa uterus dahil sa postpartum discharge na naiwan sa loob ng matres at habang nakabukas ang uterine cervix, ay makakapasok ang maraming bakterya. Ayan, pumapasok ang bakterya sa teat canal. Isang means para ma-penetrate ng bakterya yung livestock. Oo. Kung nakikita naman natin pare-pareho, pati na, syempre, mas alam yan na ating mga vet. Kapag nakapasok ang bakterya sa cervix, kaya konektado doon sa iba pang sakit katulad ng Agalactia. Pag nakapasok na doon sa bahay biik, edi magpaparami na siya doon. So nakaka-apekto na sa hormones. Yes. Na siyang konektado sa paglikha ng gatas. Yung isa pa dun, ma'am, para ma-prevent din, syempre yung iba kasi hindi natin maiwasan, dinadakot yung biik habang nanganganak. Dinudukot. Kasi, dinudukot. Kala ko paano dinadakot. Dinudukot. Dinudukot. So, dapat lang magkaroon ng proper sanitation yung, kasi iba malalakas loob yung mga ibang may-ari. So, sila mismo dudukot, hindi dadakot.
So, maglagay po tayo ng sanitized gloves. Tapos yung area po ng paanak, ang dapat malinis din po kung saan natin lalapag yung biik. Siyempre, lalo na pag yung bahay bata na lumabas sa biik, medyo malakas-lakas yung, mas prone na siya sa bacteria pag ganyan. Kaya nga sabi nila, 3 days before manganak, linisin na kaagad o sanitize yung parwing pen. At saka, may kinalaman din yung metritis. Yung bawa, nanganak na siya. Yung placenta, saka naiwan doon. Bawa, merong mummifieds na hindi kaagad nakalabas. Sana naiiwan lang yun doon sa may kanilang reproductive organ na syempre, magkukos ng bacteria. Yun na yun. Mabubulok na yun. Kaya make sure din natin, pati yung lagayan ng ating mga feeds or yung pagkain nila, maiwasang magkaamag kasi isa rin yung sa nagko-contribute. Yes. Ito pa po ang ilang paliwanag ng mga expert para maintindihan po natin lalo. Ayan. Generally caused by bacterial invasion of the udder and subsequent production of endotoxins or the cell wall lipopolysaccharide produced by bacteria like E. coli. Endotoxin cannot, however, always be demonstrated in the plasma of affected animals. Neither can bacteria or mastitis always be identified in the mammary glands. Bacteria in the gut or in endometritis or uterine infection may be the source of endotoxin in these cases. Pwede pa lang yun, ano? Gagapang yan. Yan. Hormonal causes have also been suggested. Levels of a number of hormones may be depressed following parturition. These represent the effector mechanism, but the initiating factors have not been identified. Okay. Hormonal causes have also been suggested. Levels of a number of hormones may be depressed following parturition. These represent effector mechanism, but the initiating factor have not been identified. Hormones involved in lactation involve insulin, cortisol, and prolactin, oxytocin, estrogen, and progesterone, and changes in their level have been demonstrated in pigs with agalactia. Levels of oxytocin are often half those in normal sows. Prolactin levels may be dramatically reduced by small volumes of endotoxin, inhibition of prostaglandin F2 alpha production in uterus, possibly by infection, may reduce prolactin secretion. Yun. Prolactin is production ng gatas yun. Yes. No? So, pinaliwanag po dyan ang role ng, ang nagiging partisipasyon ng endotoxin at saka hormones. Oo. So, napakahalaga nun. Pag yun ang na-disturb, wala na. Ano lang natin, bigyan lang natin ng info kung ano ba yung prolactin. Prolactin is a protein hormones na makukuha po yan doon, usually yan sa kinakain ng hayop. Kasi is a single protein hormones. Ibig sabihin, so yung high level ng protein na makukuha sa pagkain ng hayop is malaking factor doon sa pagpuproduce ng prolactin. Ibig sabihin. Kaya napakahalaga ng masustansya yung pagkain. Yes. Ano na lang, halimbawa na lang natin sa bagong anak, di ba? Mas ina-advise ng mga OB na kumain ng high protein kasi para ma-produce ka ng maraming gatas. Yes. So, pareho lang din sa mga inahin na baboy, kailangan yung medyo mataas na protina at energy na kailangan nilang intake. Hindi lang yung basta, di ba, yung iba, para makatipid, ito lang yung pakakain mo. So, gulay, darak lang. So, sabi nga, lagi nating sinasuggest na, lalo pag inahin, bigyan natin yung tamang nutrition sa kanila, yung tamang feeds na ipapakain sa kanila. Kumbaga, sa kakatipid po natin, medyo mag-iingat tayo. Baka naman mag-suffer din yung ating kikitain. Dahil yung ayaga natin, hindi masyado maglalabas ng gatas. Malay mo yung pala ang dahilan. So, pa ma'am, dapat hindi, let's say, kumpleto na tayo ng nutrition, dapat proper hydration din. So, dapat maayos yung katubig talaga. Malaking bagay. Malinis, tsaka sufficient. Kung sakali ba kulangin sa tubig yung inahin, ano mangyari? Malaki yung factor din yun kasi nangangailangan ng maraming tubig ang hining kasi sa pagkain nila para hindi sila mag-constipate. Yun yung malaking factor yun. Isang factor yun na kaya nagkakaroon ng MMA dahil sa constipation o mababang fiber doon sa kinakain ng mga hayop. Hagip pa. Ito yun, constipation. Okay, narito po ang palatandaan na may MMA syndrome. Kawalan ng gana kumain with
Ang kadalasan na unang senyales ng MMA syndrome, kasunod ng depression, balisa o hindi mapakali ang inahing habang dumedede, ang mga biik may lagnat na 39.5 degrees to 41 degrees Celsius. Kung may mastitis, constipation, anorexia, itinatago niya ang dede niya para di makasuso ang mga biik. Kawawa naman. Merong mabahong discharge sa puwerta, metritis at iba pa. Yun. Oo. Buwan nyo na. Kailangan yung mga signs, palatandaan na yan, dapat alam ho natin para nababantayan natin yung ating mga alaga at maagapan. Yan. Kasi halimbawa, may nakita tayo niyan na umihingi ng tulong dahil daw yung kanyang inahin talagang hindi daw makadede yung hindi nila maibuhat kasi malaki, hindi nila maibiling. Dinaganan daw yung dede niya mismo. Kumbaga itinago niyang ganyan. Oo. Syempre nakahiga yan. So hindi makadede yung mga biik. Paano kasi nasasaktan siya pag lalo na kung sinasak nung mga piglet. Tapos may ngipin pang matalas. So talaga advisable din ginugupit din yung ngipin ng mga biik. Na tama at hindi matalas. Oo, kasi minsan nakakaawa Pero syempre, pag naawa, yung iba, nagsusort sila sa formula, which is nagiging magastos. Yung bumibili sila ng formula na pangbiik, or yung ibang tinuturo natin, paampon, ina-adapt. Yes. Pwede niyong pa-dede to sa inahin ng iba. Sa ibang inahin. Kaya nga. May iba ayaw din magpa-dede pagka alam nila na galing sa ibang inahin yung biik. Hindi nila papadede. May sistema dun Oo. Kailangan, paamoy, may mga amoy. Yung ihi yata nung nanay. Yun. Nung nanay na yun, siyang ipapahid doon sa... Yes, oo. Yung mag-a-adapt nun, pupunas. Hindi ganun talaga. Pinupunas yung ihi nung aampon na nanay para pag inamoy niya, i-allow niya. Otherwise, kahit tayo magdikit mismo doon sa dede nung... Alam niya, hindi niya anak. Malalaman sa amoy. Sa baby, pag gusto mong iwanan yung baby mo, yung pinaghubaran daw ng nanay, yun ang ilagay mo doon sa baby para hindi siya umiyak. Alam ng nanay na yes. Nanay Kasi yung nagawa ko naman yung kay Dong Heyo ko. Kasi naghubaris ko. Yung pinaghubaran ko. Ibinilot ko. Ayun. Kasi doon siya natulog sa kapatid ko. So, hindi siya nag-ano. Ganun ka-sensitive yung pang-amoy nila. Oo, ganun ka-sensitive. Remind natin si Dong Heyo. Ay, okay na. Love you, baby. Tapos sabi pa po, di ba po yung isa pa rin po sa symptoms na merong discharge na mabaho. Yun. Yun. Puwerta. Kasi ganito po ang nangyayari kapag nanganak na pag nanganganak pa sa farrowing period. Yung uterus, yung bahay biik, yung bahay biik niya, nagko-contract yun ng pagtapos po manganak, magko-contract siya. Okay. So ilalabas niya yung mga afterbirth na residue na naiwan. So sa umpisa, 3 to 4 days, normal po na makakita kayo ng discharge. Dun sa puwerta. Vulva, sa puwerta po niya. Pero ang hindi po Tagalog Ingles. However, pero hindi, isa rin po yung indication na merong bacterial infection kasi meron pong discharge siya. Yes. Na medyo may amoy. May amoy. Pag may amoy ba, nagiging isang indication din na meron siyang bacterial infection. So pag may amoy siya, kailangan mo na siyang i-treat kaagad. Hindi mo siya para pwedeng i-treat as normal lang sa kanya. Correct. Kailangan mo na talaga siyang gamutin. May iba nag-advise, may nakausap ako, paano anong experience yung pag nagkaka-MMA? Ito yung observation sa nag-aalaga mismo. Yung mismong puwerta nilalangaw. Okay. Yes, pag napansin, hindi naman normal na nilalangaw kasi yung puwerta ng baboy, lalo na pag may technology. Pero pagka yung walang technology, tapos may discharge, 3 days after ng panganganak, napansin nila, ba't parang ayaw magpadede sa mga biik niya. Tapos pag tumatayo, napapansin niya, pag habang pinapakain, may marami-raming langaw sa may puwerta. Sumusunod. So, doon lang niya trinay amuyin. Kasi sino ba naman aamoy doon? So, yun, isang factor din consider natin na explain natin na pag yes. may langaw. So, kaya yung ating mga bet lagi nakaalala yan. Yes, At pasalamat tayo, meron tayo ding mga bet sa mga munisipyo na basta nagkakaproblema kayo, tatandaan nyo lagi, tawag agad ng bet. Pakonsulta. Kasi sila ang unang nakakalandyang, sorry po, pero
kapag ang tatawagan ninyo ay yung technician ng PIDS, PIDS, ahente ng PIDS, hindi po yun vet. Yes. Oo. Bagamat may alam sila ng kaunti, pero talagang dapat na nakakalam na sitwasyon ang vet. Yes. Oo. So, you have to get the service or yung help ng ating Yung tamang mga vet. advice In fact, makukuha. hindi na naman sa problema kailangan ng vet. Sometimes, for example, hindi naman ka nagpapa-check up ng anak mo dahil may problema. So, mayroong procedure kung may panahon kung kailan ka nagpapa-check up ng anak mo. So, ganun din sa mga biik. As much as possible, pwede tayo humingi ng tulong sa mga municipal vets natin na after mga anak, pwede nyo po ba tignan yung aking mga alaga for security reason. Yes. So, pwede po tayo. Malaking bagay po ang tulong ng vet sa ating pagnenegosyo. Correct. Ay, siya nga pala, si Doc Hermes Hipolito Good nandiyan. afternoon, sir. Yes. Good afternoon, sir. Okay, good Sir, afternoon. siguro po, kung minsan ay baka libre kayo, ay nais po namin kayong anyayahan na maging bahagi ng ating talakayan. Opo. Pag meron pong mga nagtatanong at tungkol po sa expertise ng betang kailangan, kung libre kayo minsan, matatawagan namin kayo para sagutin yung tanong. Oo, saka yung proper Okay lang na po sa inyo. ano ba talagang antibiotic o Yes, yung medicine, anong klase? vaccine na Oo. kailangan iturok natin sa mga ganang katulad nitong MMA. O, these mga viewers natin, wag po tayo mag-experiment kung anong antibiotic bibigay natin. Meron pong proper yan na piniprescribe ang mga vet. Yes. Kaya yun nga po sinasabi namin, hindi po masama magtanong at humingi ng tulong sa ating mga vets. Yes. Yeah. O ngayon ang Kailangan natin tanong, yan. anong epekto ng MMA sa mga biik at sa inahin? Ano nga ba? Ano sa biik yun? muna tayo sa biik. Yan. Oh, 'di ba? Isang factor dyan, ma'am, mapapansin mo yung growth, parang hindi bumibigat dahil nga ayaw hindi makadede sa inahin. So yung quality siyempre unang pagkain ng mga biik natin yung galing gatas lang ng inahin. Correct. Yes. Kaya Kulang- yun yung mga walay na kulang sa Kulang sa Timbang. timbang. Plus kulang din sa nutrition kasi nga wala silang Yes. nakukuha sa inahin. Kaya kadalasan yung mga walay medyo magaan. Yes. At saka nagkakaroon talaga, hindi maiwasan yung pagtatae. Yan. Siyempre. Oo. Scouring. Scouring, madaling Epekto ma-infection. yan. So, mababa ang immune system. Yan. Yun malaking bagay. Ano yan yung scouring na yan, nangyayari po, ito po hindi hula, kundi talaga sa totoo. actual, maaaring dahil sa nagtatayan, dahil sa kulang, na-stress siya, wala siyang madede or bitin or ganon. Pangalawa, pwede rin siya mag-scouring kapag sobra-sobra naman ang labas ng gatas na siya, Full na. parang nasasagad na siya. Nasusukan na siya sa... Hindi na kaya i-contain ng Kaya minsan may milk scouring din. Yes. At saka hindi maganda yung quality ng milk inilalabas, na nilalabas dahil nga may MMA yung inahin. Yun po ang pinakamatindi doon na epekto sa biik. Yun po kasing kung may bakterya sa nanay, papasa yan sa kasi papasok din yun siya. yun ang nadedede nila. Sa inahin naman, anong epekto niyan? May isang factor dyan. Baka hindi mo na pakinabangan yung inahin mo. Baka ina-advise ng iba nga, ikal na lang yung inahin. yes. Kasi Yes. baka umulit or mapasama pa yung herd mo. Oo. So, yun ang kadalasan, pinapakal na lang. Oo. At saka maaaring hindi na magbuntis siya. Kung magbuntis man yan, baka lahat Ganon. patay na yung mga Kasi may naninirahang bakterya diyan. Yes. Sana hindi aminado din naman ng iba nating mga nag-aaral sa ganyan na merong mga minsan bakterya na hindi kayang patayin ng ordinaryong mga gamot ngayon dahil parang nag-mutate. nag-mutate na, Oo. so resistant na doon. Pero just the same, ay ibibigay pa rin namin sa inyo yung normal na ipinapayo ng ating mga vet para po sa meron kayong basihan na babalikan. Yes. Ngayon, ito muna ang ating tignan. Nasabi po ng mga professional, remember this. Yan. Remember this, the primary mammogens, estrogens o progesterone and prolactin along with a number of direct and indirect synergistic hormones are essential to full development and secretion of milk by the mammary glands. Each of these hormones must be present at the right time in the right amount to initiate and maintain lactation. Anything altering the levels of the hormones, for example, is environmental stress, poor nutrition, bacterial endotoxins, or improper preventive injections can affect lactation. Yun, malinaw. And now the treatment according to some experts and vets. Number 1, inject the sow with oxytocin 10 IU. Number 2, inject antibiotics as prescribed by the vet. In the sow of
Number 3, if the sow is toxic, the veterinarian may inject flunixin intravenously. Number 4, ensure excellent hygiene of the other line. Number 5, provide artificial milk replacement for the piglets. However, initially leave the piglets on the sow to help remove the infected milk and to give her a will to live. Ganun pala, no? So, talagang, kung pwede, pigain pa pwede pigain. Number 6, provide the sow with excellent water supply and consider providing some fresh foods. Yun. Control. Reviewing farrowing house hygiene practices, especially the water supply. Review teeth clippings. Review fly control. Cull infected sows if a herd problem exists. Yun yung nabanggit na natin kanina. Normally talaga ganyan ang nangyayari ngayon sa karaniwan. So, ano tanuman po ang inyong problema? Una, yan ang automatic. Parang sa tao lang yan, consult your doctor. Yun. Oo, una yan. naman. Pangalawa po, kung ano yung mga available na pang-emergency na alam nyo namang kaya makakatulong para makontrol ng hindi lumala, gawin ninyo. And then, pagkatapos po ng problema na maluta, sana hindi na maulit. So, alam na natin yung dapat gagawin natin. Yung mga na dati nating nagawa nung una na mali. So, meron na naman tayong guide na ito dapat ang gagawin natin. Okay. The most effective prevention method is increasing hygiene level for individual sow and pens to stop the infection of bacteria into the udders and uterus. Ito ay madalas masumpungan sa mga kulungan na ang sahig ay palaging marumi at basa. Sa paghiga ng inahin sa ganitong klase ng kalagayan na sahig, ay nakakapasok sa katawan ng inahin ng bakterya, lalo na sa kanilang dede na nakadikit o nakasayad sa sahig, gaya nga ng mga na-discuss kanina. Yes. Pataasin ng nutrisyon para siya mismo ay kaya niyang puksain ng bakterya at Attovy technology para sa efficient utilization of nutrients on the cellular level. Correct. And we must, of course, have the efforts to reduce the stress. Yes. Efforts to reduce stress is throughout the station, especially near parturition, are important preventive measures. An example will be sow acclimatization of the farrowing facility. Use of a new or remodeled farrowing house for the first time frequently brings about agalaxia in some sows. Some outbreaks are thought to have been human-induced by those factors. Sa madaling salita, huwag niyong i-stressin. Yes. Oo, malaking bagay yun. Sa maraming bagay na i-stress ang hayop. Sa kondisyon ng kulungan, sa environment, sa naririnig niya, sa pagtrato mo. Yes. Temperature, of course. Sa para na pagpapakain mo. Oo. At kasi minsan nagpa-fasting, hindi na natin nabibigyan ng pagkain. Yung mga may malaking bagay yun. Oo. Higit sa lahat, dapat may malasakit. Ayun. So, magagawa naman nating iwasan yan sa tulong ng doktor, mga technology, at sarili nating hands-on na pagmamalasakit at pag-attend. Right. Monitor pagsubaybay sa ating alaga. malaking bagay yun, ma'am. Hands-on. Sama-sama together, sabi nga nila yun. Oo. So, anong may bibigay natin paalala sa ating mga kababayan, Miss Ana? Ayun, ang lagi ka nating sinasabi, pag talaga nagpapadedi ng mga inahin, wag natin silang titiparin sa pagkain. Kasi ang pagpuproduce lalo ng kanilang ng gatas is nagmumula doon sa kinakain nila. Kung tama yung nutrition, yung level ng protina, amino acid, mineral, saka yung energy, kung sapat yan, so may iwasan din natin at kailangan din ng ating technology. Kasi kung okay naman yung pagkain na binibigay natin, kulang sila sa pag-utilize ng pagkain, pag-digest, ito, nakakatulong ating technology dahil sa utilization yung ating mode of action. And kung kayo naman ay nagbigay na ng gamot sa inyong mga alaga, Attovy will also support yung mga gamot na ito na binigay nyo sa paraan na mas
napapabilis ang Yes. absorption and utilization on the cellular level. Yes, opo. Yeah. So katuwang po tayong lahat. Yun ang dapat no, magtulungan. Yes. No, sa halip na mag-apakan. Kasi Oo. ang ating mga kababayang Pilipino ngayon ang dapat na lumutang dahil sa ngayon ang ASF, magbibigay kami Ayun, ng update. ayan yun. Ako malaga. Ano yan. Oo, ituloy natin sa ASF. Ano ba ang update ngayon? Yes. So, siguro yung iba narinig na ang ASF po ay nasa Vietnam na. Yes. So, restrict po tayo sa restricted po yung pagpapadala ng mga karne, yung mga cans na good na nanggagaling sa Vietnam ay hindi na po natin inaalaw, sabi ng So, DA. naman po yung government natin, ginagawa lahat ng way, lahat ng paraan na kaya nila Yes. para po ma-prevent ang pagpasok ng ASF. Oo. Pero Yes. as a person, as an individual, kailangan gawin din po natin yung part natin para hindi po makapasok ang ASF. Yes. Sabi nga po nila, yung ASF po, kahit sa spam or kahit sa mga processed food, nandyan pa rin siya. Oo. Hindi siya nawawala. Yes. So, for now, wag muna tayong masyado mag-uwi ng mga Maggulay na lang tayo. Oo. Yes. At saka, most of the, doon sa mga farm, lalo na sa malalaki, biosecurity kailangan natin. Actually, kanina umaga, nakapanood ako ng news na maraming nagre-reklamo na nagbebenta ng baboy na halos matumal sila ngayon dahil sa kaso ng ASF. Dito sa Oo, ating bansa, yes. Philippine setting. Pero Yes, sa oo. atin naman dito sa Philippines naman kasi, meron tayong mga butcher house o slaughterhouse na pinagdadaanan muna ng mga bagong hangong baboy. Regardless kung buhay ito o nakasabit ulo na yung term na ginagamit, siniselyohan naman to kung alam nilang kung malinis o at ready ibenta sa merkado. Yun. Yes, Oo. So, ito po yung ilan sa mga updates, sa mga katulong sa inyo. Baka hindi na sa sobrang busy nyo, hindi nyo na bubuklat minsan ang internet o mga balita, Yes. hindi nakakapakinig. Sa ngayon po kay Secretary Piñol, ito yung mga bullets lang ng balita. Pinagutos na niya ang ban, base po sa rekomendasyon na rin ng BAI. Ito po yung Bureau of Animal Industry dahil sa Vietnam nga po, sabi nga ni Miss Ana, ay naka-intercept Yes. sa bansang Taiwan ng mga products mula sa Vietnam, pork and pork products na positive for ASF. Oo. Ayan. At sa ngayon, meron ding first case ng ASF sa Mongolia. Kung titignan mo yung mapa ng China, nasa may bandang itaas kaliwa yung Mongolia. So meron na rin doon. Tapos sa China, kung as of may tingin lang, baka ngayon nadagdagan na, may 25 provinces na sa China na ASF infected. Yes, oo. Napakadami. Oo. Ang ginagawa nga ngayon ng mga taga-China, talagang lahat na infected, pinapatay talaga nila. Inaalis at depopulated talaga yung ginagawa nila. Yes. Ang lang, yung Taiwan, medyo nagpapahayag yung ibang officer doon. Saan daw nang galing yung karkas na lumutang sa dagat na napunta sa baybayin nila. Yun. Oo. Saan nang galing? Yun. Oo. Kasi nga, siyempre, lahat naman nagiging cautious. Oo. So, hindi maiwasan na lahat tayo sa buong mundo ay nag-iisip ng nagdududa. No? Dun din, ako din nag-isip Paano kaya kung nakain naman ng isda yun? Yung kaya ay meron ding virus? Yun nga Papasa kaya Oo, kayo di ba? Ano? O, di ba? yung mga Tapos kakainin natin ng isda. Nag-iisip lang ako Oo. bilang isang Possible, ordinaryo. di ba? Pero yung saline ng dagat, it's a very good disinfectant. So most likely, malinis naman sana bagong nakain ng isda. Hopefully lang, sana nalinis naman. Pero depende sa concentration sige. yan eh. Hindi, lang tayo, parang kakatuwa lang na no? Sige, malinis na nga doon, kunyari, nawala yun. Paano naman yung lead, mercury? Oo, yun lang. Oo. At yung ibig sabihin na, huwag na lang tayong kumain. Matrayo na po ba? Kaya nga, ang ating bansa po ay, sa ngayon, kasi ang hangin pa ganun Oo. Di ba? So, ang Pilipinas ay medyo kinakawaan pa talaga ng Diyos na hindi tayo magkaroon ng ganon. Hopefully, ang Pilipinas ay meron pang pag-asa na makapag-produce ng mga organic, truly organic meat. At balang araw, malay nyo, vision natin na ang mundo ay sa ating kukuha, mga Pilipino na nag-aalaga ng baboy. Yes, oo. Diba? Sana. Kasi, yung sinabi mo nga kanina, yung mga updates natin. So, ibig sabihin, yung kasi ang China talaga ang pinaka-bulk na kumuha ng soya. So, nanggagaling sa Brazil. Yes. Most of hindi lang ko alam ko ilang percent, bumaba yung production ng Brazil dahil, ibig sabihin lang nito,
bababa yung price ng US soya. Correct. So, maganda po yan. Magandang news na ibig sabihin, pag yung mga nabibili po natin, medyo pababa na, sana bumaba na rin yung mga iba nating mga pakain. Sana po Oo. talaga. Meron lang akong iniisip uli. Hindi naman talaga ako yung negative thinker. Oo. Ano? Yung soya kaya, kung sakaling ma-expose sa ganyan, dahil hangin, virus yan eh. Oo. Matangay na yun at makain ng... Possible. Possible kasi 'di ba yung kung natatandaan nila yung farmer stock, ang ibig sabihin, nanggaling lang yun doon sa pag ng damit. So bacteria na so madali rin kasi nagtatransmit din eh, 'di ba? Oo. Pero isa pa may tanong lang din kasi ako. Ito based on observation, saan nagsimula yung outbreak? Diba medyo nasa taas ng country. Kasi yung time na malamig. Taas ang globe. Malamig sa area to. At yung mga katabing areas na malamig. Ang hindi ko lang alam kung yung area ng Thailand, kung pumasok na nga siya sa Thailand, malamig ba yung panahon natin sa Thailand o hindi? Kasi kung hindi naman ganun, yung mga viruses po kasi na hindi prone sa climate na medyo mainit. Katulad natin. Kaya, Oo. Pero medyo malamig kasi natin ngayon. Oo, pero medyo nag-iba-iba eh. Kagabi malamig, ng isang gabi medyo mainit. Oo, tingnan natin mamayang gabi kung malamig ulit. Okay, so yan po ay konting update lang sa inyo sa nagaganap po na problema natin sa mundo na rin, ASF virus. Oo, yan. Alright. Sorry, may dagdag lang po pala ako dun sa topic natin dun sa MMA. Isang factor po dyan yung katulad nung dadagdag natin yung farm management, katulad dun sinabi, yung biosecurity. Isa pa po dun sa nangangalaga po mismo, yung education and observation. So, obserbahan natin, pag hindi natin alam, magtanong. Wala lang problema. Pwede po kayo mag-post sa amin. Saan po? Sir Darin, saan tayo pwede mag-post? Pwede po kayong mag-message or mag-post sa aming Facebook account na www.facebook.com/atovinanotech. Pwede po kayo mag-message. Automatically may sasagot po sa inyo, may sasagot po sa inyo kaagad. Meron po mga tao na designated para dyan. Tapos kung gusto niyo pong manood ng replays namin, pwede po kayong pumunta sa aming YouTube account, yung www.youtube.com/atovinanotechnology. Tsaka pag nanood po kayo ng mga videos namin sa YouTube, huwag niyo pong kalimutan yung mag-hit yung subscribe and like. Yun, doon. Para automatically, pag meron po kaming bagong mga videos, meron po kaming mga bagong discussion, automatically na-notify po kayo kaagad. Huwag po kayo mag-alala, libre po to. Yes. Libre. Ayun pala, may dagdag din ako doon sa prolactin. Yes. Kasi baka nakikita nung mga nag-aalaga doon sa inahin yung sobrang produce ng kanilang gatas. Ibig sabihin ng pagka nawawala na yung unti-unti, nagmamolting sila, naglalagas ang kanilang hair dahil sa taas ng prolactin level nila. Yes. Kung i-relate natin sa tao, pag mataas ang level ng prolactin ng isang lalaki, yun yung nagkakaroon ng hair loss. Yun, oo. Yun. Yes, hindi. May kasama din po yun. Factor din po yun. Kaya, hormones kasi. Hormones kasi yan. Pag-stress lang. Maraming factor yun. So, isa sa mga factor. So, isa sa mga info. Baka mamaya uso lang shave. So, bakit? Naglalagis na ba yan? Siguro, itatanong ninyo, paano pumasok doon yung technology? Yes. At paano papasok doon? Sa amin naman po, pansuporta lang kami sa mga medicine ng ating mga vet. So, kung halimbawa na resetahan nabigyan na ng maganda angkop na medicine, wala naman pong mawawala kundi lalo pong makakatulong, magtutulungan tayo. Kung lalagyan nyo ng technology po o bibigyan ng technology ang ating alagang hayop, ay yung sa cellular level nga sabi namin sa inyo, magiging efficient ang cells na tatanggap ng nutrition at ng medicine. So, mas magiging mabilis ang pagkaka-recover ng ating hayop. Yes. Gusto natin mangyari. At saka dun sa mga naman talaga, nakatry na nung ating gumagamit ng matagal na wala silang nagiging problema sa MMA. Yes. Dahil pag bagong anak, talagang umaapaw daw talaga yung kanilang mga at saka yung gatas mga ng biik, inahin. tumatakbo na agad eh. Oo. Maliliksip. Sa halip na lang sa isang sulok Saka pantay-pantay yung pagkakalaki, yung katulad nung last na pinuntahan natin. So, 1:5, ATO-V, NBM yung combination. Ang ganda ng mga biik. Okay po. Salamat po ng marami doon sa inyong pagtutok sa ating main topic. Samantala po, meron tayong, syempre, from
ano ba yun, every now and then, nagbibigay tayo ng mga good feedbacks. Yes. Ito po ay galing kay Sir Joey Helbasio, kanina lang po ito. Good afternoon po, sir. Siya po ay taga Parañaque, pero yung kanilang ginagamitan ng farm ay nasa Visayas region. Gumamit siya dahil nabalitaan niya sa palay, ang technology. So, sabi nga natin, ang palay ho ay talagang subok na maganda ang epekto kapag may A2B. Yun. So, sa balita niya is 30% nag-increase ang produksyon ng kanyang pinsan na binibigyan lang niya ng technology. Walang kapalit. Walang kapalit. Oo. Tapos, tinry din, sabi niya, mag-try ka rin insan sa tilapia. Dahil yan, nakikita ko sa video yan, sa YouTube ng A2B. So, naghukay ng konti lang na espasyo. Siguro mga 1.5 ng ating kwarto. Hindi, parang ganito lang, no, ating studio. So, yung tilapia, napakatipid lang nilagay niyang A2B. 2 kutsara lang. Oo. Pero ang nangyari, humabol pa. Yung tilapia, naging mabilis daw lumaki. Sabi nga namin, may papel dyan ng feeds. Masustansya po ang feeds nyo. Tapos, brackish water yon. So, hindi naging problema ang pollution. And naging malinamnam. Tasty. Ang tilapia, para daw lasang bangus. Hindi, masarap daw kasi. Pagka nilinis yung tilapia na naka-technology, naka-Soviet technology, amuyin niyo po yung loob. Oo. Hindi po malansa. Hindi nga daw. Amoy cheese. Joke lang po. Pati tubig. But obserbahan nyo rin po kasi yung water quality pagka yung Seco test na ginagawa. Pag nakikita nyo pa yung daliri, kasi okay naman yung malinis, pero mas maganda yung hindi masyadong malinis. Yung medyo mag-green-green. Hindi naman kasi ang kalinisan ng tubig nasa linaw, hindi. Nasa amoy. Pero pansinin nyo, amuyin nyo yung tubig. Hindi malansa yung tubig. Totoo yun. Dahil may nagtilapia rin ako doon umiinom yung goat ng kapitbahay namin, yung aso. Kambal yun hindi, magkapatid yung aso Saka yung goat? Hindi naman, 2 aso. Lumaki. Ganyan lang nung hingin. Yung isa, ganyan din. Siyempre, pareho lang. Sa kakainom doon sa fish pond, mas mahaba siya kaysa doon sa kapatid niya. At saka may technology po kasi. May technology. At saka Hindi pag napapalitan ginamitan ng tubig. A2B yung fish pond, diba, mabilis siya magkaroon ng laglag. Pagkain, natural. Ano po yung love? Okay. Okay, Siyempre, ito pa po. February 14, love. Ito tanong naman. Galing kay John Lyndon Floren ng Tagbilaran City. Sabi niya, ask ko lang po, okay na ba ang kamoting kahoy at darak ng palay, A2B at NBM? Maganda na po ba ang laki niya kung sakali? Kung sa fattening ba yan niya yan? So, yung lagi niya natin sinasabi, okay lang po, alternate lang natin. Pero, mas maganda pa rin na magkalagay po tayo ng commercial feeds o yung gamitan natin ng 1:5. Yan. Tapos, ilagay natin yan. Pwede naman natin pa-alternate yan. So, huwag niyong kalimutan yung seminar po natin, libre April 6. Tungkol po sa mga maliit na pamumuhunan sa pag-alaga ng patabaing baboy. Yan. Dito po yan. Miss Cheryl, saan tayo pwede tawagan? Magpapalista. Yes, pwede po kayo magpalista sa 0917-540-8887, 0917-8754262, or 0939-917-2858. Or tumawag po kayo sa landline 842-3003. Bago natin malimutan, dahil medyo maikli-ikli ang oras natin, ito pa po ang isang good feedback. Ayan, galing kay Frederick Gustin Odimal. Isa ako sa patunay na magandang A2B sa fatteners ko at sa mga alagang native na manok. Bilis lumaki ang alaga ko at bilis mangitlog ng mga manok ko. Kung gusto mong malaman ng result, bakit di mo subukan? Yan. Challenge. Magandang barometer yung test effective ito. So magkano lang ba yung product, pwedeng bilhin, tapos pa-deliver na lang, tapos testingin nyo, o ilang test subjects, kunyari, sa manok, ilang manok, baboy, ilang baboy. Subukan nyo. Days lang pinag-uusapan na, in 2 days makikita nyo na effect. Okay. Yan po ay, kaya kita nyo may mga typographical error. Kasi nga, as is nating ginopia, mula po sa kanyang isinagot, nag-share siya doon sa isang thread ng usapan sa Pig Academy. Thank you, Pig Academy. Salamat. Sa account na February 18. Yes. Ano ba ngayon? February. Ito lang yan, So, kahapon. The message was posted yesterday. So, thank you for sharing this to other people. Yan.
si Frederick. And sana mabuhay ka at good luck more. Congratulations. More power. More power. Sabi nga, right? Good luck more, no? Ito na po ang susunod nating segment. Ito na. Kung pag Sabado meron tayong kontrayon, may segment naman tayo pag Martes na Siksik. Saliksik. Ah. Ano ang ating feature ngayon? Ayan, ang i-feature natin ngayon ay malunggay. So may ko-connect natin siya dun sa topic natin. Ay, oo. Kaya naku, Kasi tama yan. kilala naman ng malunggay na para makakatulong para sa pag-produce ng gatas ng mga Yes. nagpapadeding nanay, di ba? Papakain yung malunggay, no? Miss Nutritionist. Yes, papakain mo. Pwede mo naman ilaga, pwede mo tiktikin, pwede, kahit ano. Pwede siyang sariwa din? Sariwa lang din. Pwede mo siya. Pag sa mga inahing baboy, So, pwede mo. nakakatulong. Oo, Yes. pakain Yan tikpo yan. Ayan. So yung malunggay or known as yung scientific term niya is Moringa oleifera. In English term, kilala din siya sa horseradish tree or ben oil tree. Yun. Bakit naging ben oil tree? Kasi yung buto ng malunggay ay nagko-contain ng 40% na ben oil, or edible oil siya, na magagamit mo siya para sa paggawa ng mga perfume, tsaka yung mga aromatic oils, magagamit din siya. Oo, mabango pala yan. Aroma Yun. Tapos, nirefer din siya ng mga scientists as a miracle tree. Kasi ang daming gamit nito bukod sa pampagatas dun sa mga nagpapadeding nanay. Maraming benefits tayong makukuha. So, una dyan, ayan, sa parts ng malunggay, walang tapon. Lahat ng, simula sa buto, sa dahon, sa bulaklak nito mapapakinabangan, tsaka sa ugat. Ayan, may pakinabang din. Ugat, ha? Ugat. Sa ugat. Buha ka ng ugat. Hindi, ako gusto ko yung yung bunga. Ayun po. Kasi sa pinakbit namin, ang tawag namin yan, hagod. Kasi gagawin mo yan. Masarap yan. Masarap yan. Mamaya, Ayan. recipe natin. So yun, yung sa kung sa buto, yun yan nagagamit bilang edible oil siya. Yung bulaklak naman, ginagamit siya dun sa paggawa ng mga herbal tea. Ayun, kasi nagko-contain siya ng mga antioxidant. So nakakagamot ng mga sakit-sakit natin, yung sa mga ulcer, mga arthritis. Ayan, marami tayong magagamot dyan. Tapos sinasabi din sa study na ang malunggay ay nagko-contain ng 7 times more vitamin C than orange. Yes. 7 times. 7 times. Tapos 4 times more calcium. Matindi pala yan. Kailangan. Ay, di talaga nakakatulong din pala yan bukod sa tao, no? Sa hayop. Pero 7 times vitamin C. So yung problema ng agalaksya, Dito na, malunggay lang pala malunggay. katapat Sa mga nagugluta, pwede rin yan. Oo. Vitamin C na yan. Ayun. Tapos 2 times more protein than milk. Uy, Tinapatan yung gatas, ha? lalagay ko na lang Hindi, ibig sabihin, ito na lang ang ipadede natin sa mga, hindi naman. Hindi, magkakaroon ng build-up. Yun nga, iniiwasan natin. Titimpla akong kape, lalagyan ko ng dahon. Ayan. Tapos, 4 times more vitamin A than carrots. Wow. Ay, may tinapatan yung mga gulay. Doon sa chop suey, wag na tayo mag-carrots. Malunggay na lang. Tapos, 3 times more potassium than bananas. Teka muna, wag na tayo mag-banana nun. Malunggay na lang. Baka maubos naman yung mga malunggay ng kapitbahay natin. Binibili na ngayon yan, Binibili na talaga sa palengke. Tapos, bukod pa dito, yun nga, meron siyang high levels ng beta-carotene, vitamin C and E, at yung phytochemical na niacinamide. Ito yung mga potent antioxidants na nakakatulong para maprotektahan yung cells ng katawan natin against sa mga free radicals. Yung mga free radicals na ito yung mga Kaya ka nagdudulot. tinatabla ng sakit Yes, ito yung mga nagdudulot ng mga yung mga cancer. Cancer. So Allergens. tsaka yung sakit sa puso. Ayan, pa yan. Tapos, Pwede ba yung ibang sakit sa puso? Aruy! teka lang. Pwede Buwan pa rin ng mga puso. Okay. Yeah. Tapos, according din sa FNRI, or yung Food and Nutrition Research Institute, na ito ay yung malunggay is makakatulong para ma-prevent yung micronutrient deficiency. Sabi Yun, sa malnutrition. kasi yung dami natin makukuha dito. Mura pa. Tapos yun nga, yung buto, kagaya nung, bukod dun sa nakukuha natin yung oil, or yung ben oil na tinatawag, mabuti rin to para sa paggamot ng mga gout, asthma, tapos yun yung mga rheumatic Pero pains. buto yan. Panggamot sa, ano ka mo? Yung gout. Kita mo, gout. Oo.
Oh. Yan, oh. O, Daryl. Tapos yung Basta daw yung uric acid. Hindi pala gout. Hindi naman rayuma. Hindi naman pala gout. Tapos yung leaves at saka yung fruits nito, dahil nagko-contain siya ng mataas na fiber. So, nakaka-stimulate ng metabolism at saka nakakapag-prevent ng constipation. Yun. Tama-tama dun sa mga inahin natin nagko-constipate. Pwede nating bigyan. Tapos isa pang trivia doon sa flower nito. Nako. Ito Yan na. yun. Flower. Kayo makinig kayong dalawa. At sa inyo, para sa inyo itong Yung dalawa. bulaklak ng malunggay, lalo na pag napakuluan ito, meron siyang aphrodisiac property. Alam niyo ba yung aphrodisiac? Oo naman. Hindi ko alam yun. Ayan, ibanggitin mo na, Ayan, yung aphrodisiac, ito yung substance na nag-i-increase ng libido at nag-enhance ng performance, sexual performance. Yun. Hello, Inday. Kuha ka maraming bulaklak. Kailangan natin mamaya. Ayun. Yun ang maganda Yun doon. nga, kung regular tayo nakakapag-consume ng malunggay, lalo na sa mga kalalakihan, nakakapag-increase siya ng sperm count. Yes. Sa Para yan katagalan. sa mga nahihirapan Magkaanak. Okay. So, makakatulong siya sa reproductive health natin. Okay. Pala yun. So, maganda pala talaga yung malunggay. Yes. Sobrang ganda talaga ng malunggay. Tsaka, Tanim na po tayo niyan. tsaka yun, bukod dito, napakadaling itanim. Yun nga, pwede mo siya itanim through seedlings or cuttings. Tsaka drought resistant din. So, kahit anong panahon, tutubo pa rin siya. So, pero syempre, kahit na madali nga siyang tinuturing nga na madaling magtanim ng malunggay, mas maganda pa rin kung sasamahan natin to ng technology. Yes. Yun ang malaga dyan. Ano naman ang epekto ng technology dyan? Syempre, compared doon sa mga ibang gulay na walang technology, kapag yung malunggay, parang pwede natin kasi i-apply yung Attovy sa malunggay through pagsaspray, i-dissolve natin yung Attovy powder sa So, tubig. what do you get? So, makakapag-produce tayo ng mas malinis, Yun. safe and healthy food. Yun. Tsaka, kung maglalagay man tayo ng mga fertilizers sa tanim natin na malunggay, maaalis ng Attovy yung mga toxic compounds nito. Mga residues. Mga residues. So, yun. Mas make sure natin na yung kakain nito ay ligtas at mas healthy pa. Yun. Ayun, madagdagan ko ha, kasi hindi nabanggit ni Miss Rachel. Ang malunggay daw, nakakapagpabata. Yes. Ganong, Mga limang sako na kayo hanggang anong Kasi ibig sabihin, ay oo, ilang taon ka na ngayon? Yung isip mo, mas matalag. Hindi. Ibig sabihin, syempre sa taas ng antioxidant niya, yung mga cells natin, yung mga natin, marirejuvenate ka. So, pwedeng araw-araw mo siyang i-intake. Ang bata. Yes. Magiging bata, magiging baby ka. Oo, nakakabatang tignan. Huwag ba mag-isip bata? Ngayon, ako lagi ako may tumalunggay. Malunggay. Yan po yung isang version po natin ng pang-human. Ayun po. Hindi, kasi diba? mali-mali. Oo, kasi dapat ugaliin natin once or twice, thrice a week. Maglalagay tayo ng malunggay doon sa mga menu natin. Kaya, mamaya, mababanggit po nila. Ay, magsasample kami ng pwede niyong pagkain na pantawid sa gutom at pagkain masustansya sa pamilya. Pwede pang pagkakitaan pag may sumobra. Speaking of pagkakitaan, kasi diba, ngayon maraming ng mga food products na may sinasamahan ng malunggay. Like yung pandesal. Yes. Tapos meron mga juice. Yes, yung marami noodles. yan. Kahit yung noodles, merong halo din malunggay noodles. Kasi alam na nga yung mga benefits nito. So kahit saang Anong bagay maisipan. Malunggay chips, meron din. Yes. Yan nga. Okay, pero bago siguro natin puntahan yung ating mga pagkain na pwedeng makapulit sila ng kaalaman, paano ba itanim yan? Yan. Para meron kami mabubunot na malunggay na Hindi tayo clean and bibili. healthy. May makukuha kaming pampabata. Ayan. Hindi, ganito. Tumanim sa utak mo, ha? Pabata sa likod ng bahay o sa harapan ng bahay. Ayan. Ganito. May dalawang procedure. Katulad ng sinabi ni Miss Rachel, pwedeng seedlings o pwedeng cutting. Simulan natin sa seedlings. Hindi niyo po itatanim yung buong buto.
Binabalatan po to, ha? Ay, oo, kasi may ganun May cover yan eh. to. Cover. Pakita natin yung picture nung ano. Ayan, may picture pala. Ayan. Ayun naman, oh. Ayun naman pala. Wala yung buto, eh. Ayun lang. Naka-cover pa. Ayan. Aalisin pa yan Nasa eh. loob. oh. So, may Ayan. cover yan na maputi-puti. Binabalatan po yun bago natin itanim. Okay. Pero wag na lang po tayo maging practical na lang po tayo. Kung pwede po kayo humingi sa kapitbahay nyo at di kayo pagdadamutan, pwede po kayo humingi ng at least yung mga kapal po dapat around 1 inch o more than 2 centimeters yung kapal nung ating puputuling kahoy na parte ng malunggay. Siguraduhin nyo po yung part na to maganda rin dahon. At tapos yung length po around 3 feet. So, mahaba, 3 feet. Oh, mga ganon. Tapos ang gagawin nyo po, yung tip po nun, kung saan po diagonal po yung cut. Parang spearhead yung dulo. Yes. Tapos balatan nyo ng konti. At tip na rin po, haluan po natin ng technology, ibabad nyo muna po ng 24 hours. So, siguro 1/4 teaspoon, babad nyo lang sa konting tubig, das bababad nyo lang yung napagbalatan po ng malunggay, bago nyo po itanim. So, ang pagtanim po, tinutusok lang po ito sa lupa. O, bigyan ko po kayo ng konting formulation sa lupa. 85% soil, 10% sand, at 5% fertilizer. So, compost, mas maganda. Yung mga nabubulok, yung mga saging, na balatang saging, mga prutas na hindi natin nakakain, o gulay, yung kamatis, doon yun na lang po ilagay. Mas maganda-ganda po panghalo yan. Okay. Tapos, once a week lang kung diligan. Simpleng-simple. Once a week lang. Yes, So, hindi araw-araw. Hindi na kailangan araw-araw, ma'am. Yun yung maganda, low maintenance kumbaga. Okay. Tapos, ang advice ko lang, pag napapansin nyo pa yung mga dahon nito, medyo gumugulang na. Tanggalin nyo na ho yan. Kasi mas masarap po kainin yung bata-bata. Yung maliliit pa. Doko pa talaga ang bata, masarap kainin pag gano'n. Okay? So, yan po. So, simple lang. Yung sinabi ni Sir Dave na hindi siya diligin, kasi pag tinapyas mo yan na paslant at itatanim mo, mapapansin mo, para siyang tubo. Meron siya nakaimbak na tubig. Kaya mabigat yan yung kahoy niya o yung stem, katawan niya. So, hindi siya masyadong natutuyuan agad. Okay. Kaya maano siya sa init. Pag nagtatanim po kayo ng malunggay, gusto nyo, hindi lang isang puno, maraming puno yung gusto nyo ilagay. Sabihin natin 5. Ang clearance po na ito, 3 feet din. So, plant 1, siguraduhin nyo po yung dulo, paikot yung radius niya po, it's around 3 feet, yung radius. So, yung next, sisimulan nyo po yung 3 feet radius bago yung kasunod. Okay. Kung ako yun, baka higit pa doon ang gagawin Mas ko. maganda po yun, Kasi para- minsan may malabay na... Mas malawak, mas maganda. Pero mag-pruning po tayo para mas maganda. Maganda rin kasi sa itsura ng malunggay kasi para siyang Chinese bamboo, pataas, tas maninipis. So, Dito ang dami Oo. hindi ka nabibili. Sa ba yung tayo Hingi ka na nagpunta na na bawat bayan, puro malunggay? Talaga lahat. Nakita namin puro malunggay. So, eto na. Magbibigyan na tayo ng... Kain na na. Eto na ho. Okay. Aba, unahin pala yung akin. Yan. Masarap yan. Social yan. Hindi, masarap yan. Masarap. Ano ba yan? Yan yung suwam. Suwam. Oo. Yan po, simple lang. Kailangan natin ng 2 ulo ng bawang, 1 katamtaman laki ng sibuyas, and then konting patis, mga 1 kutsara. At ang gagamitin ko rito, puting mais. Hindi yung dilaw. Tatlong mais. At saka syempre, 1 bungkus ng malunggay kung gaano man karami. Ang una ho, pitin nyo yung bawang. Pag napitpit na siya, hiwain nyo ng maliliit. And then, yung sibuyas, so yun ang pangalawa. So, kailangan medyo talagang nangangamoy yung bawang bago nyo ilagay yung sibuyas. Pero wag na masunog. And then, susunod po, lagyan nyo na ng patis. So, mangangamoy yung patis niyan. Pag dalawa pa lang yung sangkap mo bawang, sibuyas, patis. Tapos, isunod mo yung mais. So, yung mais, hiniwa-hiwa mo na yan. Sa amin po, sa style namin, kanya-kanya tayong style, ang mais po namin ay hihiwain muna na paikot ng 1 pababa ng kutsilyo. Diba? Alam naman natin yung ginagawa. Ay, yung pag ganun. So, pero sa amin, pag gaganon mo, 1 pa uli. Okay? Yung pangatlo, nakapatayo na po yung kutsilyo para igaganong-ganong mo na. Straight na lang. Yes. Kaya minsan tumatalsik yan. Kaya minsan palangganang maliit ang ginagamit namin. Pero yun na importante, yung pinakahuli, yung katas niya. Tsaka durog siya. Ay, hindi kami sanay nung malalaki ang bottle na walang durog. May durog para malapot din siya at malasa.
So, ano po yung tanong niyo, sir? Sorry. Pinakuluan na po yung mais bago Hindi po, kinayan hindi o po. fresh ba? Hindi po, fresh po siya. Okay. So, ganun po. Tapos, so isinama mo na, no? Bawang, sibuyas, patis, mais, and then, ito yung susunod. Mamili ka. Cubes. Mamili ka na rin kung anong flavor. Kung manok, baka, Beef, or Variation. pinagsabawan na pinaglagaan ng, halimbawa, manok. Ayan. Pwede. O kaya, naglaga ka din ng mais na, bumili ka ng dilaw, o ano man, Ay, naglaga masarap ka, yun. yun ang gamitin mo. Pwede pala Na yun. panglaga naman. Oo, Okay? yan. So, kahit man lang 3 to 5 na tasa ng stock, yung sabaw, ay pwede po dyan. So, kapag yan po ay kumulo na, timplahan nyo na, and then, talagang yung matindi ang kulunan niya, lagay nyo na yung dahon, sabay patay. Dahon, dahon. takip, patay ng kalan. Mhm. So, yan po ang ating suwam. Wow. Sarap. Tuwang. Suwam. Ayan. Suwam. Oo. Okay. Iba-iba, no? Suwam. Suam. Ikaw? Kami, kami suwam lang. Oo. Sige po. At Ayan ito pa pa, yung isa. bonus na lang po ito sa inyo. Basahin nyo na lang. Napakasarap nito. Yan, Halaan oo. o tulya. Pwede po dyan. Yan. Oo, Pwedeng pang-boost ano yan ng- Pwede rin tahong. Yes, Yan. tahong. So, Kasi ano, may mga shell. ang gagawin nyo lang, ilaga nyo, pakuluan nyo yung clam sa 3 tasa o higit pa na tubig. Tapos sabayan nyo na ng ginger o luya para mawala yung lansa. At saka isang buong sibuyas. Pag kumulo na po siya, ay huwag nyo masyadong paliitin yung laman. Ay, yung kulo-kulo kasi. Pag sumobra, wala na, maliliit na yan. At saka nyo dagdagan ng malunggay at konting asin, tapos na po yan. Yan. Sarap, no? Malakas magpagatas. Yan. O, di Solution pakain natin sa inahin Solution for yan. moms who want to boost their milk supply. Yes, correct. O, ito Pwede na po. natin pakain sa inahin, pero asin Correct. natin yung shell. Ito po susunod. Ito Wow, masarap yan. Sige. Yan, moringa patty. Ay, pwedeng hamburger. Moringa Yan. patty. Okay. Parang okay yan, ano? Parang okay. Okay. Ayan. Simple lang yung ingredients ng moringa patty. Una, yung kahit 250 grams ng malunggay leaves, yung bata. Siyempre, yung kagaya. Puro bata. Yung medium size, 1 medium size na onion, 2 itlog, 1 tablespoon na oyster sauce, tapos 1/4 teaspoon ng asin, 1/4 teaspoon ng pamintang durog, tapos 3/4 cup ng all-purpose flour. So, yun yung pang-bind natin. Tapos, syempre, mantika pang prito natin. So, simple lang. Una, syempre, dun sa, pipiliin lang natin, talagang pinakadahon lang ang isasama natin dito. Tapos, pakuluan natin yung dahon ng malunggay, pero wag natin masyadong i-overcook. Lantahin. Ayan. Tapos, pagkas ng kumulo, ayan, pwede na natin i-drain yung excess water nito. Tapos, i-chop natin yung dahon. Yung tubig na pinaglagaan, itatapon ba? Kailangan i-drain. Pero wag masyadong... hindi mo gagamitin yung pinaglagaan. Hindi. O, inumin nyo na lang. O, tea yan eh. Malunggay tea. Ayun. So, may sustansya para tayo Di sa makukuha. kettle ko na lang siya, ano? For example, Malunggay tea. ganun nga ma'am, after, kunyari kung papakuluan mo lang at kailangan mo lang yung Dahon. malunggay. Oo. Sorry, Miss Rachel. Salain mo na lang, Yung ganun napag, na lang. yung Lagaan. Yung pinaglagaan, pwede yung lagay sa ref. Yan ang gawin yung drinking water. Pwede yun. Hindi, Yun, pwede tea. na natin i-partner dyan habang kumakain ka ng Mismo. patty. Yan ang inumin natin, di ba? Yes. Parehong healthy. Healthy. So, ayan, may instant drink na tayo. So, after ma-chop yung leaves, ihalo na natin yung onion, mince, tapos yung 2 binating itlog, tapos... Sama-sama together. Tapos, yung 1 tablespoon na oyster sauce, 1/4 may teaspoon na, oyster sauce. oo, pangpalasa Masarap yun. yan. 1/4 teaspoon na asin, tsaka 1/4 teaspoon ng pepper. Then, parang kumbaga gagawa tayo ng, parang kumbaga sa Omelette. butter, yung mixture ng, yung gagawing patty. So, yon. Tapos, sa huli, i-add natin yung 3/4 cup ng flour. Tapos, yan. Wala tayong karne. Wala tayong karne. So, simple lang talaga siya. Simpleng Pure pinakamalunggay na lang. malunggay. Pwede saba. The peel. Balat na. Balat na saba. Tadtarin nyo. Pwede siya. Yung Lasa, ano siya eh. Yung texture niya is karne. Yung grilled burger ng mami ko, yung nanay ko, hinahaluan niya ng puso. Yes, kasama pa yun. So, marami tayong pwedeng... Pang healthy eh. Marami tayong pwedeng add-ons dito, pero yung Yes. ginawa natin is yung Si simple pure lang. malunggay para, lang. budget-wise. Yun. Dito. Oh, yan. Tama Abot naman. kaya. So, yun. So,
Ngayon, kung sa pagprito naman, so magsuspoon lang tayo nung minix natin na yung may all-purpose flour na may mixture na yung kanina pinagsama-sama natin. So, i-flatten lang natin siya, parang disc, medyo flatten, bago natin isa lang doon sa... platito. Ayun, bago natin iprito. So, para magmukha siya talagang patty. So, ayun, parang iintayin na natin hanggang sa maging golden brown siya. So, ayun. So, itong recipe na to, ang servings niya is 7 to 8. So, ang approximately, ang costing to is 35 pesos lang. Wow. Good for 7 to 8 persons na. 7 to 8? Yes. Grabe. 7 to 8. Kasi, sa dahon pala na malunggay, kasi ang daming na niya Wala yan. Wala yan sa recipe ko. Mura nga yun kasi nangingilan siya ng malunggay. Kasi 250 grams lang naman yung kailangan natin. Pero para sa marami na to, di ba? Okay. So, parang pumapatak para mga 5 pesos lang per head yung gastos. Kasi ito, 5 pesos. O less than 5 pesos pa pala kung Kaya kung sariling tanim mo pa. Ayun. Menos. Pang negosyo pa. Okay. Next po natin ay... Wala tayong slide. Sige. Ako na muna, baka mawala pa ako sige. Okay. Sige, napakasimple naman na yung Simpleng-simple, sobra lang dali niyang gawin. Kumuha kayo ng sibuyas, kayong kalahati lang na sibuyas, tapos tatarin nyo yung pino, tapos bawang, 2 pirasong bawang, yung gloves, bawang, tapos luya. Digdigin nyo, hiwa-hiwa, Pare-pareho na yan. Pare-pareho na yan. Ganyan, tapos i-gisa nyo po. Sabay-sabay na po yan. Wala naman problema dyan. Okay. Tapos kumuha po kayo ng 1 cup ng gata. Okay. Gata pala yan. Sarap. Kala ko kataray sa akin. Kinakabahan ako. Nagkagawa ng ulam. Ilagay nyo na po yung gata, tapos konting tubig, tapos halo lang po muna kayo ng halo. Halo. Kailangan po yung... Hanggang sa makulta. Yes, hanggang maluto yung gata, lumapot. Isang tip po sa paghahalo ng gata, kailangan po isang direction lang. Ganun. Ganun. Kasi ako pag naggagata, parang iba naman. Pag ganun drawing kayo, dapat po yung gata kailangan isang hayod lang. Isang hagod lang. Hayod. Kasi kapag gagawa ka kasi ng ng latik, talagang ginugulo mo siya. Kaya dapat pag ganun lang. Tapos, ang gagawin nyo, bumili kayo ng 5 pisong dilis, ihalo na. Wow, sarap. Kaso wala na 5 piso ngayon Meron pa ako nabibili sa tabing bahay namin. 3 piraso. May 5 piso? 10 pesos yata. 10 pesos, wala na. Kung nagtitipid ka, di pa kayo usapan mo yung tindahan, 5 piso. Sabi, kalahati lang Bigyan kita ng low budget lang. Sabi niya, huwag ka na magluto, mag-aksaya ka pa ng gasol. Maraming gata ulit, chef. 1 cup ng gata. Tapos, yung kakang gata yung first gata. Tapos 1 cup din na tubig, tapos sibuyas, bawang, luya. Tapos lagyan mo ng asin, tapos konting paminta. Tapos ihalo mo yung gata, tapos yung diles. Wow. Sarap. Ganon. Tapos kapag malapot na po yung gata, ilagay nyo na po yung malunggay. Depende po sa inyo kung gaano karaming ilalagay yung malunggay. Gumagano din ako Yung action ni Sir Dari, continuous Continuous talaga dapat hanggang sa maluto. So, kung nagluluto, di naman tumigil ako yung katawan sa Hindi nyo sinunod yung instruction siya. Kasalukuyan ka nagluluto niya. Halo lang ng halo. Okay, tapos meron po kasing 2 diskarte doon. Meron na yung paghalo. Sorry. Susunod. Okay, yan. Boy, ano nangyari sa'yo? Pwede po kasi yung isang diskarte na pagka kumukulo na po, ilagay nyo kagad yung malunggay, patayin nyo, tapos takpan nyo. Maluluto na siya doon Meron naman pong isang diskarte doon na ilagay nyo yung malunggay, papatuyuin nyo po yung gata sa malunggay. Yun mas masarap. Yung medyo naglalangis-langis. In less than 10 minutes, tapos si Sir Daryl yung pagluluto, ulam na. Ulam po. Natagalan ako sa paghahalo. Talaga. Gano'ng katagal ihalo? Okay. Depende mo kung gaano mo katagal, kung kaawali ng gusto mo. Pero siguro, depende sa paghahalo. Yung kawali sa kami gasol, Kailangan one direction. Depende sa paghahalo. Okay. Sige po. Sarap. Next. Next. Ikaw muna. Sige. Para hindi na ako susunod. Sige, madali lang yun sa akin. Napakadali. Sa akin napakadali din kasi pang budget talaga to.
Magkano yan? Teka, ito. Pang budget talaga to. Ito, inano ko lang to eh. Ang ingredients lang natin dito is pritong isda, kahit mga 3 peraso, malunggay, tubig, sibuyas, at saka bawang. Ang una natin gawin is prito muna natin yung 3 pirasong isda. Ano nga isda yan? Sapsap o Pwede hasa-hasa, pwedeng galunggong. Wow. Oy, mahal ang galunggong ngayon. 180. Oo. Hasa-hasa na lang para medyo mura. Okay, sige. Alumahan. O, sige. Yun, o kaya lumahan. Yun, masarap yung lumahan ihalo dito. Tapos yun, ang una natin gawin is magpakulo tayo ng tubig. Pagkakulo ng tubig, mga 2 cups lang ng water, tapos ilagay mo yung bawang na hiniwa mo, sibuyas, sama mo na doon, pakulo ka. Pagkapakulo mo, lagay mo na yung pritong isda. Pagkalagay ng pritong isda, ilagay mo yung malunggay, konting lang, pag kumulo, patay na rin kaagad para hindi siya labog. Tapos lagyan mo ng asin, tapos yung panlasa mo, depende sa iyo kung ano yung gagamitin mong seasonings. Kasi kaya malunggay yung pinili ko, yung ganong luto lang, kasi sabi nila, ang malunggay daw is nagpapatibay ng cell development ng bata, kaya kailangan niya ng mga anak ko. Yun! Tapos ang bilis ha! Ganon kabilis. Ito, mas madali lang din sa akin. 3 yung isda niya eh. Ilan ba yung anak mo? 3. Tigi-tigi, isa sila. Sabaw na lang sa akin. Ganyan ako. Yes. Mahal na ina. Yes. Okay. Saka may sabaw pa naman yan eh. Okay. Ay, sa akin naman yun ay soup din. Yeah. Malunggay soup na ang katapat lang ay itlog. Okay? Yun. Katulad din sa'yo, pakulo lang tayo ng 4 na cup na, yung cup natin yung sa tagayan ng rice, 4 na cup nun, lagyan mo ng bawang. Excuse me. Tagayan Takala ng rice. Tagayan. Ay, gusto ko tagayan eh. Kito, ayun, tagayan. O, sorry, hindi ako basta yung cup ng rice. Okay na yun. Ayun, 4, pakuluin mo, lagay mo yung sibawang. Kung may Nor cubes, pwedeng chicken. Sa akin, mas masarap chicken. Ilagay mo na doon, pakuluan mo. Pag nakumulo na siya, ilagay mo na si itlog, yung bating itlog. And then, pag medyo makikita mo nang nagbubuo-buo na, ilagay mo na kagad si malunggay. Kung medyo, syempre yung Nor cubes, medyo maalat na yan, lagyan mo na lang ng konting salt. So, depende sa panlasa mo. At konting paminta. Yan. Tapos, ang makakakain na nito, soup lang naman yan, 4. So, 4 pesos per serving. Wow. Yan. Ganang kadali. Sige. Pwede ito doon sa mga may lagnat, may sakit. Kasi, syempre, malunggay, most nutritious nga daw, sabi. Pag-uubusin natin lahat ng daon ng malunggay dyan. Yun. Yun po, natatapos. Okay. Thank you ng marami. Sana po itong mga recipes na binigay namin sa inyo ay makatipid kayo lalo sa pagkain. Dahil, siyempre, mahal na mga gastusin ngayon. Tapos, pag may sumobra na, magluto-luto na kayo pambenta. Hindi sa makatipid yung masustansya pa. Baka meron kayong mga suggestions o mga recipes na alam nyo, baka pwede nyo po i-share din sa amin. Malay mo, makagawa tayo ng siksik sa liksik na recipe book. Yes. Oo, diba? O, yan na. Okay, salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. Ngayon, nandito naman ang aming mga viewers. Okay, good afternoon kay Elena Canabayan. Kabanayan. Ayan, Gulos Pagpako. Ayan, good afternoon din kay Ma'am Judes Urmeneta and kay Ma'am Rosalie Tabing. Yan. Sabi ni si Sir Benjamin Lagarde. Hi, good day, si Matogi. Si Sir Kilua Nivera, ganang hapon si Matogi. Yes. Kasi po makahingi ng formulation ng 10 pata. Okay po. Kasendan po namin kayo. Ayan, okay. Mary Bulay og Bina. Ano yan, Bina? Hello. Diha. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Si Matogi. Ano yun? Hello po, hello. Hello. Si Juliet Galang Magadan. Good afternoon. Ayan, blessed listening team Matovi. Okay. Tapos si Grace Raihan Cyril. Magandang hapon po. Magandang hapon. Si Doc Hermes Hipolitong. Good afternoon po. Kay Ma'am Raquel Sabando. Dagle. Okay. Same, good afternoon. Antonio Afalia Tomenes. Good afternoon. Sir Rafi Alba. John Yeshua Ezekiel. Clarita Laguan Lehaw. Good afternoon. Same Kwento. Randy Nara. Camelio Martinez. Eugene Ano. Good afternoon. And Shohei Takeno, watching here. From where? Yeah, watching there. Saan po kayo? Love Holland. Yan. Michael Flores. Ano yan? Sinampan.
Ayan, Rolando Berdos watching from Baliwag, Bulacan. Wow, layo ni sir. Good afternoon po. Wala yung farm na to, si RM Farm po yan. Yan. Hello, Team Mato Viren Navarro listening Base Western Base Australia. Western Australia. Wow. Pamplona Negros Oriental. Oriental. Okay. Hello po. Watching. RM Farm, Pamplona, Negros Occidental. Nakala ko. Oriental. Oriental, Philippines. Ayan, ay sila Tris. Good afternoon. Marian Irene Batingal. RCBF, good afternoon po. Blossoms Bloom. Yan. Marna, ano? Cañete. Good afternoon po. Tix Diaz Incognito. Good afternoon. O si Ariel. Ayan, si Sir Ariel Palarca. Good afternoon po. Team Atovi, salamat po sa mabilis na pag-process ng order ko kahapon ng Atovi at NBM. Na-deliver na agad kaninang umaga. Tamang-tama po at madadala ko na po ito pagbalik ko ng Northern Samar. Thank you po ulit. Ingat po. Ingat po kayo. Mark Pablo. Good afternoon. Ayan, June Ordan. Sa Rodriguez. Ayan, si Sir Ariel Palarca po ulit. Kung continuous po ang paggamit ng Atovi, makakatulong po ba na hindi agad ma-infect ng ASF ang baboy? Or kung ma-infect man, makaka-recover po kaya? Yes, may possibility po. Yes, tama. Kasi ang Atovi naman talaga pinapataas yung resistensya eh. Immune system. Yes. Sabayan nyo ng masustansyang pakain. Yes, of course. Yes. Next. Yan, si RM Farm ulit. Hello guys, me and wife listening here Australia. Summertime dito rin and Marlene Navarro. Ay, thank you. Si Sir Navarro, siya yung tumawag kanina. Okay. Yan, si Sir Bern Salay. Saulong Egia. Good day po, Team Atovi. Salamat po sa pag-inspire sa aming mga OFW about agribusiness. God bless po. God bless din po. Ingat po kayo. Bernard Mansalay sa Ulong Ikea watching from Briga, Libya. Yan. Nessie Barachina. Saan po nakukuha yon? Ano po yun? Alin po yun? Opo. Baka po yun sa topic. Oo. Sa normally po nakukuha sa E. coli. So yung Sa bacteria. hygiene po importante naayos natin sa ating mga farms. Okay. Ria Villanueva Chu. Good morning, Team Atobi, watching from Okunakayama, Iwate, Japan. Yan ang namimiss ko kainin, ang malunggay, dahon bunga. Dito po kasi nabubuhay ang puno ng malunggay. Ewan ko lang po sa ibang lugar ng Japan. Thank you po. Hindi po nabubuhay. Di po kasi. Hirap sumubo malunggay sa malamig na climate. Okay? Si John Gumaru. Good Sabi ni, afternoon. China, ano po yung gamot sa MMA? Yes, sabi. Ay, siguro po, ma-review nyo yung ating video para mabalikan nyo po uli. Kasi napakalawak po nung discuss natin. Pero of course, pag meron ng feeling nyo MMA yon, kumonsulta po tayo sa ating vet. Yun. Okay? Yes. Roderick Enriquez Gaspar, good afternoon. Chandler Lu, and last, Si Jose Saudi Boy Doblon. yan. Ayun. Nakita kaya si Sir Jose? Southboard. Ayun. Saudi boy. Nasa rumlo. Baka meron pa. Medyo Okay, wala na, Tina. Wala na. Alright. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Kami nag-invite ulit sa inyo April 6 sa ating free seminar tungkol po sa pag-alaga ng patabaing baboy na maliit lang ang puhunan. Ayan. Palista na po kayo. May May pahablo po. Shoutout po sa mami ko at sa dad na Sila Polly Palarca and Aida Palarca. Hello po! Good afternoon. Good afternoon. Yes, Aida. Polly. Rikita. Yan. Yeah. Mga kaibigan, papaalam na po kami hanggang sa susunod na Sabado po. At tatabayanan nyo din yung kontrayo natin sa Sabado, ha? Pwede rin kayo mag-share ng inyong mga sites. Sali po kayo. Yes. Opo. Okay po, Team Atobi will continue to educate, Share And inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo
mo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.